Noong gabing iyon, sa aming sariling pamamahay, tinawag akong isang estranghero ng sarili kong manugang. Isang gabi iyon ng salusalo. Ang amoy ng paborito niyang kaldereta na niluto ko buong hapon ay pumupuno sa bawat sulok ng bahay. Ang tawanin ng aking anak na si Marco at ang mga ngiti ng aking asawang si Ricardo. Iyon sana ang isang perpektong gabi. Isang larawan ng masayang pamilyang Pilipino na aking pinaghirapang buuin sa loob ng 43 taon. Ngunit may mga ngiti na parang maskara at may mga salita na mas matalim pa sa anumang kutsilyo. Habang nagkakasiyahan ang lahat, dahan-dahang lumapit sa akin ang aking manugang na si Isabela. Ang kanyang mga mata, puno ng isang tagumpay na hindi ko maintindihan. Hinawakan niya ang kanyang tiyan at sa isang tinig na para lamang sa akin, bumulong siya. Isang bulong na yumanig sa buong mundo ko. "Buntis ako," sabi niya na may ngiti sa kanyang mga labi. "Sa asawa mo, Laos na matandang to." Laos na matanda, Laos na matanda. Sa isang iglap, ang mainit na ilaw mula sa aming chandelier ay parang nanlamig. Ang tawanin sa paligid ay parang humina. Ang lahat ng naririnig ko ay ang paulit-ulit na salitang iyon sa aking isipan. Sa sarili kong bahay, sa harap ng pamilya ko, ang dangal ko bilang asawa at ina ay dinuraan na parang wala itong halaga. Ang hiya, ang kahihiyan. Ito'y isang pakiramdam na parang laso na dahan-dahang gumagapang sa iyong buong katauhan. Hindi ito galit na sumisigaw. Ito ay isang sakit na tahimik, isang bigat na halos hindi mo kayang buhatin. Para akong isang kasambahay sa sarili kong teritoryo, isang taong walang karapatang masaktan. Ang babaeng tinuring kong sarili kong anak. Siya ang nagbigay sa akin ng pinakamatinding sampal na hindi man lang gumamit ng kamay. Sa loob ng 43 taon, ako ang nagsilbing ilaw ng tahanan. Hindi lang ito isang kasabihan para sa akin. Ito ang aking buhay. Ako ang unang gumigising para ipaghanda ng kape si Ricardo. Mainit, walang asukal, eksakto sa gusto niya. Ako ang nag-aasikaso ng lahat ng bayarin. Tinitiyak na ang bawat sentimo ay napupunta sa tamang lugar. Ang bahay na ito, na pamana pa ng aking mga magulang, ay inalagaan ko na parang isang templo. Malinis, maayos, payapa. Nang dumating si Isabela sa buhay ng aking anak na si Marco, tinanggap ko siya ng buong puso. Itinuro ko sa kanya ang mga sikretong resipe ng aming pamilya. Ibinigay ko sa kanya ang mga alahas na minana ko pa sa aking lola. Ibinukas ko ang aming tahanan at ang aming mga puso sa kanya dahil para sa akin, hindi siya iba. Isa na siyang kapamilya. Ngunit para sa kanya, ano nga ba ako? Isa lamang akong parte ng bahay. Isang lumang muebles na laging nandyan pero hindi na pinapansin. Habang ako ay nag-iisa sa kusina, naghahanda ng kanilang mga paborito, sila naman ay abala sa kanilang sariling mundo. Walang pakialam. Hindi nila nakikita ang aking pagod, ang mga gabing hindi ako makatulog sa pag-aalala para sa kanila. Ang lahat ng aking sakripisyo, para sa kanila, ito ay obligasyon ko lamang. At sa gabing iyon, naintindihan ko ang lahat. Ang lahat ng aking pagmamahal, ang lahat ng aking pag-aaruga, para sa kanya, isa lamang itong kahinaan. Isang kahinaan na handa niyang gamitin laban sa akin. Nang marinig ko ang kanyang masasamang salita, naramdaman kong gumuho ang sahig na kinatatayuan ko. Ang aking mga kamay ay nanginig habang nakakapit sa gilid ng mesa. Inaasahan niyang iiyak ako. Inaasahan niyang magwawala ako, gagawa ng eksena, at bibigyan siya ng satisfaksyon na makita akong wasak. Pero may isang bagay na hindi niya alam tungkol sa akin. Isang bagay na hindi niya kailanman nakita. Sa halip na umiyak, tumawa ako. Isang tawa na malinaw at matatag na pumutol sa ingay ng kasiyahan. Nakita ko ang gulat sa kanyang mga mata. Ang kanyang plano ay nasira. Hindi niya ito inaasahan. Sa sandaling iyon, isang bagay ang nagising sa loob ko. Ang Amelia na ina, ang Amelia na lola na handang magparaya sa lahat ng bagay, ay biglang naglaho. Ang babaeng kaharap niya ngayon ay iba na. Akala niya, isa lamang akong pawn sa kanyang laro.
Isang matandang reyna na matagal nang hindi gumagalaw sa chessboard ng buhay. Ngunit hindi niya alam. Ang aking katahimikan sa loob ng maraming taon ay hindi kahinaan. Ito ay pagmamasid. Ang aking pasensya ay hindi katangahan. Ito ay paghahanda. Mayroon akong isang lihim na yaman na hindi niya alam. Hindi ito pera. Hindi ito ari-arian. Ang aking alas, ang aking trump card ay ang katotohanan. At determinado akong hanapin ito kahit anong sakit pa ang idulot nito. Ang matandang babae na tinapakan niya ang pagkatao ay ang siya palang magiging mangangaso. Hindi ito simpleng paghihiganti. Hindi ako bababa sa kanyang antas. Ito ay tungkol sa pagbawi ng kung anong nararapat. Ito ay para sa pagpapanumbalik ng dangal. Ang dangal ng aking asawa na inakusahan ng isang kasalanang hindi ko pa alam kung totoo. Ang dangal ng aking anak na niloloko ng sarili niyang asawa. At higit sa lahat, ang dangal ko bilang isang babae, isang asawa at isang ina na ibinigay ang lahat para sa pamilyang ito. Gusto nilang manatili akong tahimik. Gusto nilang lunukin ko na lang ang kasinungalingan at magkunwaring walang nangyari. Ngunit hindi. Hindi ako mananahimik. Ang bawat kasinungalingan ay may katapusan. Ang bawat sikreto ay malalantad. At bibigyan ko siya ng isang leksyon na hindi niya malilimutan. Isang leksyon tungkol sa respeto. Isang leksyon tungkol sa pamilya. Isang leksyon na kahit ang kanyang mga magiging apo ay maririnig ang kwento. Hindi ko lamang babawiin ang kapayapaan sa aking tahanan. Ibabalik ko ang dangal sa pangalan ng aming pamilya. Kaya samahan ninyo ako sa kwento kong ito. Subaybayan ninyo ang bawat hakbang ko sa pagtuklas ng katotohanan. Kung kayo man ay nakaranas na maging isang estranghero sa sarili ninyong pamamahay. Kung naranasan ninyo nang ang inyong kabutihan ay sinuklian ng kataksilan. I-like at i-share ninyo ang video na ito. At huwag ninyong kalimutang magkomento sa ibaba. Kwentuhan ninyo ako. Sabihin ninyo sa akin ang inyong mga karanasan. At syempre, ipaalam ninyo sa akin, saan po kayo nanonood? Gusto kong malaman kung hanggang saan nakakarating ang aking boses. Dahil ang kwento ko ay maaring kwento rin ninyo. Magsimula na tayo. Pagkatapos ng gabing iyon, ang gabing nagpabago sa lahat, parang biglang luminaw ang mga bagay na dati malabo sa aking isipan. Ang pagtulog ay naging isang luho na hindi ko na mahanap. Sa dilim ng aming silid, habang naririnig ko ang mahimbing na paghinga ni Cedric sa aking tabi, ang isip ko naman ay gising na gising, naglalakbay pabalik sa mga nakaraang araw, mga linggo at mga buwan. Dito ko sinimulang pagtagpi-tagpiin ang mga alaala na para bang mga piraso ng isang basag na salamin. At sa bawat pirasong aking napupulot, mas nabubuo ang isang larawan na hindi ko kailanman ginustong makita. Naaalala ko ngayon ang mga kilos ni Cedric na dati isinasantabi ko lang. May mga gabi na bigla na lang siyang magiging balisa kapag tumutunog ang kanyang telepono. Sisilipin niya ito at kung minsan, lalabas siya ng silid para doon sumagot. Sasabihin niya, trabaho lang daw, isang kliyente na nangangailangan ng agarang payo. At ako naman, bilang isang may bahay na nagtitiwala, ay maniniwala. Paano ko nga ba pagdududahan ang asawa ko? Ang lalaking kasama kong bumuo ng aming pamilya at mga pangarap sa loob ng mahigit 40 taon? Ngunit ngayon, ang mga trabaho lang na yon ay tila mga aninong may dalang lihim. Naaalala ko ang isang beses, nakita ko siyang nagmamadaling nagbubura ng mga mensahe sa kanyang telepono. Nang tanungin ko, sabi niya ay puno na raw ang memorya. Isang simpleng dahilan, pero ngayon, sa pagbabalik tanaw ko, parang may bigat, parang may tinatago. At nariyan din si Lilia, ang pamangkin ng aking asawa. Ang dalagang itinuring ko na ring parang sarili kong anak. Ang kanyang mga pagbisita na dati nagdudulot ng saya sa aming tahanan ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Dati, iniisip kong natural lang na dalawin niya ang kanyang tiyuhin. Ngunit ngayon, nakikita ko ang isang padron, isang pattern. Madalas siyang dumarating kapag alam niyang ako ay wala sa bahay, marahil ay nasa palengke o may meeting sa aming parokya. May isang hapon, umuwi ako ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Naabutan ko sila ni Cedric na seryosong nag-uusap sa aming hardin.
Ang kanilang mga boses ay mahihina, halos mga bulong lang. Nang makita nila ako, bigla silang natigilan. Ngumiti si Lilia, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata, at sinabing humihingi lang daw siya ng payo tungkol sa kanyang mga ipon. Si Cedric naman ay tumangulang, pero kitang-kita ko ang pagkabalisa sa kanyang mukha. Bakit kailangang ibulong ang pag-uusap tungkol sa ipon? Bakit sa hardin pa na para bang ayaw nilang may makarinig? Ang mga maliliit na bagay na ito, ang mga kwentong hindi magkatugma, ang mga sulyap na puno ng kahulugan, lahat ay nagsimulang magbigay ng bigat sa aking dibdib. Pakiramdam ko, matagal na pala akong pinaglalaruan. Matagal na palang may nagaganap sa likod ng aking mga mata, sa loob mismo ng aking tahanan. Ang pinakamasakit na dagok ay dumating nang hindi ko inaasahan sa pamamagitan ng isang tawag sa telepono. Si Judd, ang aming nag-iisang anak na lalaki, ang aking bunso. Nasa kabilang linya siya, ang kanyang boses ay nag-aalangan, puno ng pag-aalala. "Nay," panimula niya. "Tumawag po ba sa inyo si Lilia?" "Oo, anak," sagot ko, habang pinipilit kong maging kalmado. "Kagabi lang, sinabi niya sa amin ang balita, magkakaapo na kami." Narinig ko ang isang malalim na buntong hininga mula sa kabilang linya. Isang buntong hiningang may dalang pagod at pagsisisi. "Nay, pasensya na po," sabi niya. "Dapat sa akin ninyo unang narinig." Nagkaroon ng isang mahabang katahimikan. At sa katahimikang iyon, naramdaman ko na may mali. May isang bagay na hindi niya sinasabi. "Anak, ano ang ibig mong sabihin?" Tanong ko, ang puso ko'y nagsisimula ng kumabog ng malakas. Tumawag po sa akin si Lilia. 1 linggo na ang nakalipas, pag-amin ni Judd. Pero hindi lang po sa akin. Sinabi niya rin daw po kay tatay. Parang isang malakas na kulog ang narinig ko sa mga salitang iyon. 1 linggo. 1 linggo na pala nilang alam. 1 linggo nang alam ni Cedric ang tungkol sa pagbubuntis ni Lilia, bago pa man nila sabihin sa akin, bago pa man nila sabihin sa aming lahat bilang isang pamilya. Bakit? Bakit kailangang ilihim sa akin? Ano ang pinag-usapan nila ni Cedric sa loob ng 1 linggong iyon? Ang lahat ng tanong na ito ay bumuhos sa aking isipan at kasama nito ang isang masakit na katotohanan. Hindi ito simpleng balita ng pagbubuntis. Ito ay isang sikretong ibinahagi ni Lilia at Cedric. Isang sikretong hindi ako kasama. Pagkatapos ng tawag na iyon, para akong naupos na kandila. Ang pagdududa na dati, isang maliit na kislap lamang, ay naging isang malaking apoy na tumutupok sa lahat ng aking tiwala. Ang mga ngiti ni Lilia, ang mga yakap niya, lahat ngayon ay parang isang kasinungalingan. Ang pag-aalala ni Cedric, ang kanyang mga yakap sa gabi, lahat ngayon ay parang isang pagtataksil. Alam ko na sa sandaling iyon, hindi ako maaaring manatili na lang sa dilim. Hindi ako maaaring magpanggap na walang nakikita at naririnig. Kung mayroon mang isang bagay na kailangan kong gawin, iyon ay ang alamin ang katotohanan. Kahit gaano pa ito kasakit. Dahil ang pamilyang ito, ang buhay na ito na aking iningatan, ay unti-unti nang ginuguho ng mga lihim, at kailangan kong malaman kung sino ang may hawak ng pait na sisira sa aming lahat. Ang paghahanap ko ng kasagutan ay dito na magsisimula. Ang mga sumunod na araw ay naging isang laro ng pagpapanggap. Sa umaga, ngingiti ako kay Cedric, ipaghahanda siya ng kape, at aayusin ang kanyang kurbata na para bang walang nagbago. Ngunit sa loob-loob ko, ang bawat kilos ko ay may kasamang bigat. Ang bawat ngiti ay isang maskara na nagtatago sa libu-libong tanong sa aking isipan. Ang aking tahanan, na dati aking kanlungan, ay naging isang lugar ng misteryo. At ang sentro ng misteryong iyon ay ang opisina ni Cedric. Isang lugar na bihira kong pasukin. Isang lugar na itinuturing niyang sagrado. Doon nakatago ang kanyang mga dokumento, ang kanyang mga papeles, ang mga bakas ng kanyang buhay na hiwalay sa akin. At doon, naramdaman ko, matatagpuan ko ang simula ng katotohanan. Isang hapon, nang sigurado akong si Cedric ay nasa isang mahabang meeting at hindi uuwi hanggang gabi, tinipon ko ang lahat ng aking lakas ng loob. Ang puso ko,
Ikumakabog na parang tambol habang dahan-dahan kong pinihit ang seradura ng pinto ng kanyang opisina. Pagpasok ko, sinalubong ako ng amoy ng lumang papel at ng mamahaling tabako na minsan niyang ginagamit. Ang silid ay malinis, organisado, masyadong organisado, na para bang sinadyang walang makitang anumang hindi kaaya-aya. Lumapit ako sa kanyang malaking mesa na yari sa Nara. Nariyan ang kanyang mga pluma, ang kanyang mga libro, at isang litrato naming dalawa noong kami ay mas bata pa, nakangiti at walang kamalay-malay sa mga lihim na darating. Hindi ko alam kung ano ang aking hinahanap, isang sulat, isang litrato, anumang bagay na magbibigay linaw sa aking mga hinala. Sinimulan kong buksan ang mga drawer ng kanyang mesa. Puro mga papeles ng negosyo, mga resibo, mga kontrata, walang anumang kakaiba. Ngunit sa pinakailalim na drawer, sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang dyaryo, may nakita akong isang sobre. Isang sobre na galing sa isang bangko na hindi pamilyar sa akin. Hindi ito ang bangko kung saan nakalagak ang aming mga ipon. Dahan-dahan at nanginginig ang mga kamay, binuksan ko ito. Laman nito ay isang bank statement. Habang binabasa ko ang mga nakasulat, unti-unting nanlamig ang aking buong katawan. Ito ay isang account na nakapangalan lamang kay Cedric, isang lihim na account, at ang mga transaksyon. Hindi ito mga ordinaryong transaksyon, walang mga tseke, walang mga bank transfer. Puro malalaking cash withdrawal, 50,000 piso dito, 100,000 piso doon. Paulit-ulit sa loob ng nakaraang 6 na buwan. Umaabot na sa halos kalahating milyong piso ang kabuuang halaga na kanyang inilabas. Saan napunta ang perang ito? Bakit kailangang cash? Bakit kailangang ilihim sa akin? Ang mga tanong ay bumara sa aking lalamunan. Ang asawa ko, na kilala kong napakaingat sa pera, ay naglalabas ng ganito kalalaking halaga nang walang anumang paliwanag. Ang unang pumasok sa isip ko ay si Lilia. Ang pera ba na ito ay para sa kanya? Ito ba ang kabayaran sa kanyang pananahimik? O kabayaran para sa isang bagay na mas malala pa? Itinago kong muli ang bank statement kung saan ko ito natagpuan at sinigurado kong walang bakas na ako'y nanggaling doon. Lumabas ako ng opisina na parang mas mabigat pa ang aking dinadala kaysa noong pumasok ako. Ang hinala ko ay mayroon na ngayong katibayan. Isang katibayang gawa sa papel na may halaga ng 100,000 piso. Habang nag-iisip ako sa sala, nakarinig ako ng mahinang usapan mula sa aming hardin. Sumilip ako sa bintana at doon, sa ilalim ng puno ng mangga, nakita ko si Lilia. Ngunit hindi si Cedric ang kausap niya. Kausap niya si Marcus, ang aming hardinero. Si Marcus ay isang tahimik na tao, masipag at mapagkakatiwalaan. Ngunit sa sandaling iyon, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabalisa. Nakita ko si Lilia na may iniaabot sa kanyang isang makapal na puting sobre. Kitang-kita ko ang pag-aatubili ni Marcus na tanggapin ito. Umiling siya, ngunit mapilit si Lilia. May ibinulong si Lilia na hindi ko marinig, at pagkatapos noon, walang nagawa si Marcus kundi kunin ang sobre at dali-daling isinuksok sa kanyang bulsa. Pagkatapos ay mabilis siyang tumalikod at umalis, na hindi man lang lumingon pabalik. Nakatayo lang ako roon, hindi makagalaw. Ano iyon? Ano ang laman ng sobre? Pera, sigurado ako. Bakit bibigyan ni Lilia ng pera ang aming hardinero? Si Lilia na nagsasabing kailangan niya ng tulong pinansyal? Ang lahat ay lalong gumugulo. Ang mga piraso ng palaisipan ay dumarami, ngunit wala pa ring larawang nabubuo. At para bang hindi pa sapat ang lahat, biglang bumukas ang aming gate at pumasok ang sasakyan ni Judd. Mukhang napansin din niya ang presensya ni Lilia sa hardin. Lilia, anong ginagawa mo rito? Tanong ng aking anak, halata ang pagtataka sa kanyang boses. Nakita ko kung paano nagbago ang ekspresyon ni Lilia. Mula sa pagiging seryoso, bigla siyang ngumiti ng napakatamis na para bang isang anghel. Oh, Judd, napadaan lang ako. Kinausap ko lang si Kuya Marcus. Nagpapatulong kasi akong maghanap ng magandang halaman para sa aking apartment. Alam mo na, para mas maging masaya ang paligid para sa baby. Isang napakagandang palusot, isang palusot na perpektong-perpekto. Ngunit nakita ko ang lahat. Nakita ko ang sobre,
Nakita ko ang takot sa mga mata ni Marcus at alam kong nagsisinungaling si Lilia. Lumabas ako para salubungin ang aking anak, dala-dala ang isang pekeng ngiti. Niyakap ko si Judd at pagkatapos ay bumaling ako kay Lilia. "Kumain ka muna, iha," sabi ko, ang boses ko'y kalmado kahit nasa loob ko'y sumisigaw na ako. Ang araw na iyon ay nag-iwan sa akin ng dalawang mabibigat na lihim. Ang lihim na bank account ni Cedric at ang lihim na transaksyon sa pagitan ni Lilia at Marcus. Hindi na ito simpleng kwento ng pagtataksil. Mayroon pang ibang nangyayari. Mas malalim, mas komplikado, at mas mapanganib. At sa gitna ng lahat ng ito, naroon si Lilia na parang isang gagambang dahan-dahang humahabi ng isang sapot ng kasinungalingan sa paligid ng aming pamilya. At determinado akong sirain ang sapot na iyon bago pa man nito kami ubusin lahat. Ang tensyon sa aming tahanan ay halos nahihipo na. Ang mga pagkain sa hapagkainan ay lumalamig ng hindi nagagalaw. Ang mga usapan namin ni Cedric ay naging maikli at formal, umiikot lamang sa mga bagay na hindi mahalaga, tulad ng panahon o ng mga balita sa telebisyon. Pareho kaming umiiwas sa mga tanong na alam naming parehong nasa isip namin. Gabi-gabi, nahihiga ako sa tabi niya, nararamdaman ko ang distansya sa pagitan namin na mas malawak pa kaysa sa ilang pulgadang espasyo sa aming kama. Alam kong mayroon siyang itinatago at alam din niyang mayroon na akong nararamdaman. Naghihintayan lang kami kung sino ang unang bibigay. Ang paghihintay ay hindi nagtagal. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga bulaklak sa sala, dumating si Lilia. Hindi siya nag-abiso. Pumasok lang siya na para bang pag-aari niya ang bahay. Ang kanyang dating mahiyain at magalang na kilos ay napalitan ng isang klase ng kumpiyansa na may halong paghahamon. Ang kanyang tiyan ay medyo umuumbok na at para bang ginagamit niya itong isang kalasag, isang paalala ng kanyang kapangyarihan sa aming pamilya. "Tita Bessie," bati niya, ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. "Kamusta po kayo?" Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Sa puntong ito, pagod na akong magpanggap. "Ano ang kailangan mo, Lilia?" Tanong ko ng diretsahan. Ang aking boses ay mas matigas kaysa sa aking inaasahan. Ang kanyang ngiti ay bahagyang nawala. Tumingin siya sa paligid na para bang tinitiyak na kaming dalawa lang ang naroroon. "Gusto ko lang pong malaman kung maayos ang lahat," sabi niya sa isang boses na puno ng pahiwatig. "Alam ko pong mahirap ang sitwasyong ito para sa inyo." "Ang sitwasyon na ikaw mismo ang gumawa?" Sagot ko, hindi inaalis ang aking tingin sa kanya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. "Hindi naman po siguro ako lang, tita. Kailangan ng dalawang tao para mangyari ang mga bagay-bagay." Humakbang siya palapit sa akin, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. "Alam ninyo, si Tito Cedric ay isang mabuting tao. Napakabuti niya. Handa siyang tumulong sa pamilya, lalo na sa mga may problema sa pera." Ang pagbanggit niya sa pera ay parang isang patalim na tumusok sa aking dibdib. Naalala ko ang bank statement. Naalala ko ang sobre na ibinigay niya kay Marcus. "Anong ibig mong sabihin?" Tanong ko, kahit na alam ko na kung saan patungo ang usapang ito. "Ang ibig ko lang pong sabihin," pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay bumaba na parang isang bulong na may lason, "ay handang gawin ni Tito Cedric ang lahat para protektahan ang pangalan ng ating pamilya. Gagawin niya ang lahat para siguraduhin ang pamilya niya, si Judd. At syempre, ako at ang aking dinadala ay ligtas at walang magiging problema, kahit ano pa ang maging kapalit." Hindi niya direktang inamin ang kahit ano, ngunit ang kanyang mga salita ay mas malinaw pa sa isang pag-amin. Iyon ay isang banta, isang malinaw na banta. Ipinapamukha niya sa akin na hawak niya si Cedric sa leeg, na mayroon siyang isang alas na kayang sumira hindi lang sa akin, kundi pati na rin sa aming anak na si Judd. Ang problema sa pera ay hindi lang basta problema. Ito ay isang armas na ginagamit niya laban sa amin. Ang galit ay kumulo sa aking kalooban. Sino siya para pumasok sa aking pamamahay at takutin ako ng ganito? Bago pa ako makasagot, narinig naming bumukas ang pinto. Si Cedric. Nakita niya kaming dalawa na nakatayo,
Ang hangin sa pagitan namin ay mabigat sa hindi masambit na mga salita. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pag-aalala. Lilia, anong ginagawa mo rito? Dinadalaw ko lang po si tita, tito, sagot ni Lilia. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging matamis at inosente. Pauwi na rin po ako. Nagpaalam siya sa amin at umalis. Nag-iwan ng isang nakakabinging katahimikan. Hinarap ko si Cedric. Ano ang ibig sabihin noon, Cedric? Anong problema sa pera ang sinasabi niya? Anong kinalaman ni Judd dito? Sunod-sunod kong tanong, ang aking boses ay nanginginig sa galit at pagkalito. Si Cedric ay umiwas ng tingin. Wala iyon, Bessie. Huwag mo na lang siyang pansinin. Nagiging emosyonal lang siya dahil sa pagbubuntis. Huwag mong sabihing wala iyon, sigaw ko. Narinig ko siya, mayroon siyang ginagamit laban sa iyo, laban sa pamilyang ito, at pera ang ugat nito. Nakita ko ang bank account mo, Cedric, ang lihim mong account. Saan napupunta ang lahat ng perang iyon? Ang mukha ni Cedric ay namutla. Wala siyang masabi. Ang kanyang katahimikan ay isang pag-amin. At sa gitna ng aming pagtatalo, biglang tumunog ang telepono ni Cedric. Isang tunog na pumutol sa aming tensyon. Kinuha niya ito at nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha habang tinitingnan niya kung sino ang tumatawag. Puno ito ng takot. Sinagot niya ito at ang tanging narinig ko ay, "Sige, opo, papunta na ako diyan." Ibinaba niya ang tawag at dali-daling kinuha ang susi ng kanyang sasakyan. "Saan ka pupunta?" tanong ko. Ang aking puso ay muling kinabahan. "May emergency lang sa opisina," sabi niya, hindi makatingin ng diretso sa aking mga mata. "Gabi na, Cedric? Anong emergency iyan?" Pagpupumilit ko. Ngunit hindi na siya sumagot. Nagmamadali siyang lumabas ng pinto at pinaharurot ang kanyang sasakyan paalis sa kadiliman ng gabi. Naiwan akong mag-isa sa sala, napapalibutan ng mga kasinungalingan at mga hindi masagot na tanong. Ang mga banta ni Lilia ay umaling-awngaw sa aking isipan. Ang misteryosong tawag sa telepono, ang biglaang pag-alis ni Cedric. Naramdaman ko ang lamig ng takot na gumapang sa aking likuran. Ang problemang ito ay mas malaki at mas mapanganib kaysa sa aking inaakala. At ang asawa ko ay hindi biktima ng isang simpleng tukso. Siya ay bihag sa isang laro na hindi ko pa lubusang naiintindihan. Ilang araw ang lumipas na parang isang panaginip, isang masamang panaginip. Ang bahay ay naging tahimik, ngunit isang katahimikan na nakakabingi. Si Cedric ay palaging wala, laging may dahilan, laging may emergency. At ako naman, naiwan sa bahay na parang isang bantay sa sarili kong bilangguan, naghihintay sa isang bagay na hindi ko alam kung ano. Nararamdaman ko, malapit nang may sumabog. Ang lahat ng mga lihim na ito ay parang isang bulkan na malapit nang pumutok. At hindi nga ako nagkamali. Isang hapon, habang nagdidilig ako ng aking mga halaman sa hardin, narinig ko ang malalakas na boses na nagmumula sa likod bahay, malapit sa bodega. Noong una, hindi ko ito pinansin. Ngunit habang tumatagal, palakas ito ng palakas. Narinig ko ang boses ni Cedric, puno ng pakiusap. Narinig ko ang boses ni Lilia, matigas at nanunumbat. At may isa pang boses ng lalaki, isang boses na pamilyar, si Marcus, ang aming hardinero. Dahan-dahan akong lumapit, nagtatago sa likod ng malalaking halaman ng gumamela. At doon, nakita ko sila. Isang tagpo na hinding-hindi ko malilimutan. Si Cedric, nakatayo na parang natrap, ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon. Si Lilia, nakapamaywang, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. At si Marcus, nakatayo sa isang tabi, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pinaghalong takot at determinasyon. "Hindi na tama ito, Lilia. Sumusobra ka na." Narinig kong sabi ni Cedric, ang kanyang boses ay nanginginig. "Naibigay ko na ang halos lahat ng hinihingi mo." "Hindi pa sapat," sigaw ni Lilia. "Alam mo kung gaano kalaki ang utang ni Judd. Isang maling galaw lang natin, Tito. Malalaman ng mga pinagkakautangan niya kung nasaan siya." "Gusto mo bang mangyari iyon? Gusto mo bang mapahamak ang nag-iisa mong anak dahil lang sa pera?" Parang sinaksak ang puso ko. Utang? Si Judd? Ang aking mabait at responsabling anak may utang? At hindi lang basta utang. Utang sa sugal.
Iyon pala ang alas ni Lilia. Iyon pala ang sikretong ginagamit niya para takutin si Cedric. Ang aking asawa ay hindi nagtataksil para sa pag-ibig. Ginagawa niya ang lahat ng ito para protektahan ang aming anak. Pakiusap, Lilia, pagmamakaawa ni Cedric. Bigyan mo pa ako ng panahon. Ngunit bago pa man makasagot si Lilia, biglang nagsalita si Marcus. At ang kanyang boses ay malakas at puno ng galit na ngayon ko lang narinig mula sa kanya. Hindi! Tama na! Sigaw niya na ikinagulat ni na Cedric at Lilia. Hindi ko na kaya ito. Hindi ko na kayang maging bahagi ng kasinungalingan mo, Lilia. Humarap siya sa akin na para bang alam niyang nandoon ako at nakikinig. Ngunit hindi, kay Cedric siya nakatingin. Sir Cedric, patawarin ninyo ako, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag. Matagal na po akong nananahimik dahil sa takot, pero hindi na po kaya ng konsensya ko. Si Sir Jude po, totoong baon sa utang sa sugal. Malaking malaki po, at si Lilia po ang nakakaalam kung sino ang mga taong naghahanap sa kanya. Tumahimik ka, Marcus! Banta ni Lilia, ngunit hindi siya pinansin ni Marcus. Ginagamit niya po iyon para takutin kayo, para hingan kayo ng pera. Pagpapatuloy ni Marcus habang tumutulo ang kanyang mga luha. Ako po ang inuutusan niyang kumuha ng pera, ako po ang taga-deliver. Ako po ang ginawa niyang kasangkapan sa kanyang panloloko. Ang lahat ng aking nakita, ang lahat ng aking narinig, ay unti-unting nagkakaugnay-ugnay. Ang lihim na bank account, ang sobre sa hardin. Lahat ay may paliwanag na. Isang masakit na paliwanag. Ngunit hindi pa doon natapos ang lahat. Huminga ng malalim si Marcus na para bang inihahanda ang sarili para sa pinakamabigat na revelasyon. Tumingin siya kay Lilia pagkatapos ay kay Cedric. At sa wakas, sinabi niya ang mga salitang gumuho sa lahat ng aking nalalaman. At ang bata, sabi niya, nanginginig. Ang batang dinadala ni Lilia, hindi po iyan anak ni Sir Jude, at lalong hindi po iyan anak ninyo, Sir Cedric. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa aming hardin. Ang tanging maririnig ay ang ihip ng hangin at ang mabilis na tibok ng aking puso. Tumingin si Lilia kay Marcus na may purong pagkasuklam sa kanyang mga mata. Si Cedric naman ay nakatitig lang, hindi makapaniwala. Kaninong anak iyan? Tanong ni Cedric sa isang halos pabulong na boses. Tumingin ng diretso si Marcus kay Cedric, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at sakit. Akin po, pag-amin niya. Anak ko po ang dinadala niya. Sa sandaling iyon, ang mundo ko ay gumuho. Ang lahat ng kasinungalingan, lahat ng pagtataksil, lahat ng sakit, ang lahat ay dahil sa isang napakalaking panloloko. Ang kwento ng pagtataksil ay isang palabas lamang, isang napakahusay na dula-dulaan na isinulat ni Lilia. Ang tunay na kwento ay tungkol sa kasakiman, sa pag-blackmail, sa desperasyon. Si Jude, ang aking anak, ay isang biktima. Si Cedric, ang aking asawa, ay isang biktima. At ako ang nanood sa lahat ng ito, biktima ng isang kasinungalingan na halos sumira sa aming pamilya. Lumabas ako mula sa aking pinagtataguan. Nakita nila ako. Ang gulat sa kanilang mga mukha ay hindi maipinta. Ngunit wala na akong pakialam. Ang lahat ng maskara ay nalaglag na. Ang katotohanan, gaano man kapangit at kasakit, ay narito na. At sa gitna ng mga guho ng aming pamilya, alam kong kailangan naming harapin ito, magkakasama. Pagkatapos ng pagbubunyag sa aming hardin, ang aming tahanan ay binalot ng isang katahimikan na mas mabigat pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Si Lilia ay umalis ng walang salita, ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit at pagkagapi. Si Marcus naman, matapos ilahad ang katotohanan, ay yumuko at nagpaalam. Ang kanyang mga balikat ay pasan-pasan ang bigat ng kanyang pagsisisi. Naiwan kaming dalawa ni Cedric, nakatayo sa gitna ng mga halamang naging saksi sa pagguho ng lahat ng aming pinaniwalaan. Ang sakit ay naroon, sariwa at matindi. Ngunit sa ilalim ng sakit na iyon, mayroong isang bagay na nagsimulang tumubo. Isang maliit na binhi ng kalinawan. Sa mga sumunod na oras naramdaman ko ang pagiging manhid. Nagligpit ako sa hardin, hindi dahil kailangan, kundi dahil kailangan kong may gawin ang aking mga kamay. Kailangan kong ibaling ang aking atensyon sa mga simpleng bagay,
para hindi malunod ang aking isipan sa bagyong nagaganap sa loob ko. Habang inaayos ko ang isang natumbang paso malapit sa kinatatayuan ni Lilia kanina, may isang puting papel ang umagaw sa aking pansin. Nakatupi ito at bahagyang natatabunan ng mga tuyong dahon. Marahil ay nahulog mula sa kanyang bag sa gitna ng kanilang pagtatalo. May kung anong nag-udyok sa aking damputin iyon. Nanginginig ang aking mga kamay habang dahan-dahan kong binuklat ang papel. Ang mga mata ko ay agad na napako sa logo ng isang kilalang laboratorio sa Maynila. At sa ibaba nito, ang mga salitang nagpatigil sa pag-ikot ng aking mundo. DNA Paternity Test Result. Binasa ko ang mga pangalan. Ang pangalan ni Marcus, ang pangalan ni Lilia. At sa ilalim, ang mga numero at mga salitang teknikal na hindi ko lubos na maintindihan, ngunit ang konklusyon ay malinaw pa sa sikat ng araw. Nakasulat sa makapal na letra, Probability of Paternity, 99.99999%. Napahawak ako sa isang puno para suportahan ang aking sarili. Ang hangin ay tila naubos sa aking mga baga. Ito na. Ito ang katibayan. Isang pirasong papel na naglalaman ng katotohanang kayang bumasag sa lahat ng kasinungalingan ni Lilia. Ang lahat ng sinabi ni Marcus ay totoo. Ang lahat ng aking hinala at higit pa ay totoo. Hindi na ito salita laban sa salita. Ito ay siyensya. Ito ay isang katotohanang hindi na niya kayang takasan o paikutan pa. Dahan-dahan kong itinupi ang papel at maingat na inilagay sa aking bulsa para akong may hawak na isang sandata. Isang sandata na hindi ko kailanman inakalang hahawakan ko sa buong buhay ko. At sa sandaling iyon, isang kakaibang pagbabago ang naganap sa loob ko. Ang matinding sakit ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Ang pagkalito ay napalitan ng isang matalas na pokus. Ang pakiramdam ng pagiging biktima ay nawala. Sa paghawak ko sa katotohanang iyon, naramdaman ko ang pagbabalik ng aking lakas. Hindi na ako ang kawawang asawa na niloloko. Hindi na ako ang matandang babae na walang kamalay-malay. Ako na ngayon ang may hawak ng kapangyarihan. Sa loob ng ilang araw, hinayaan kong manatili ang katahimikan. Si Cedric ay parang isang anino sa aming bahay, puno ng pagsisisi at hiya. Hindi ko muna siya kinompronta. Alam kong kailangan din niyang harapin ang sarili niyang mga multo. Kailangan naming parehong iproseso ang lahat. Naghintay ako. Nagmasid ako. At gaya ng inaasahan ko, hindi nagtagal ay bumalik si Lilia. Isang hapon, pumasok siya sa aming bahay na parabang walang nangyari. Ang kanyang pagiging palaban ay napalitan muli ng isang pekeng kahinhinan. Marahil ay iniisip niyang kaya pa niyang kontrolin ang sitwasyon. Marahil ay iniisip niyang ang takot ni Cedric para kay Judd ay sapat pa rin para hawakan kami sa leeg. Umupo siya sa aming sala at nagsimulang magsalita tungkol sa kanyang pagbubuntis, tungkol sa kanyang mga pangangailangan. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang aking pakikinig. Pinagmasdan ko siya. Bawat kilos niya, bawat ngiti, bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Para akong nanonood ng isang pelikula kung saan alam ko na ang katapusan. Kumuha ako ng isang basong tubig at inilapag sa mesa sa kanyang harapan. Ngumiti ako. Isang ngiting kalmado. Isang ngiting hindi niya mabasa. Kumusta ang pakiramdam mo, iha? Tanong ko, ang aking boses ay malumanay. Medyo nagulat siya sa aking kahinahunan. Marahil ay inaasahan niya ang galit, ang mga sigaw, ang mga panunumbat. Mabuti naman po, tita, sagot niya habang hinihimas ang kanyang tiyan. Medyo nahihirapan lang po sa umaga, pero normal lang daw po iyon. Tumango ako. Mahalaga na alagaan mo ang iyong sarili at syempre, ang ama ng bata. Nakita ko ang bahagyang pagbabago sa kanyang mga mata, isang kislap ng pagkabalisa. Opo, tita, mahalaga po iyon. Hindi ko na dinugtungan pa. Hinayaan ko lang siyang magsalita. Nagkunwari akong nakikinig sa kanyang mga kwento, sa kanyang mga plano para sa apo namin. Sa bawat kasinungalingan niya, lalo lang tumitibay ang aking determinasyon. Naramdaman ko ang papel sa aking bulsa, ang bigat nito, ang kapangyarihan nito. Ngunit alam kong hindi pa ito ang tamang oras para gamitin ito.
Ang isang sandata ay mas epektibo kung gagamitin sa tamang pagkakataon, sa tamang paraan. Ang pagbisitang iyon ay nagbigay sa akin ng katiyakan. Ang kapangyarihan ay tuluyan ng lumipat sa aking mga kamay. Siya ay nagpapatuloy sa kanyang laro. Walang kamalay-malay na ang lahat ng baraha ay nasa akin na. Ang kailangan ko na lang gawin ay planuhin ang aking susunod na galaw. Hindi na ito isang laro ng depensa. Ito na ang simula ng aking pag-atake. At gagawin ko ito hindi sa pamamagitan ng galit, kundi sa pamamagitan ng talino at hinahon na ibinigay sa akin ng katotohanan. Ang katahimikan ko ang naging aking bagong lakas, at sa ilalim ng katahimikang iyon, ako na ang nagdidikta ng laro. Gabi na nang sa wakas ay lakasan ko ang aking loob na kausapin si Cedric. Natagpuan ko siya sa aming silid, nakaupo sa gilid ng kama, nakatingin sa malayo. Ang kanyang mga balikat ay hukot, tila pasan ng bigat ng buong mundo. Sa loob ng maraming araw, halos hindi kami nag-usap. Ang bawat isa ay tila gumagalaw sa kani-kaniyang mundo, kahit na nasa iisang bubong kami. Ang hiya at pagsisisi ay nagtayo ng isang pader sa pagitan namin. Ngunit alam kong kailangan naming gibain ang pader na iyon. Hindi para sa akin, hindi lang para sa kanya, kundi para sa pamilyang pinagsikapan naming buuin sa loob ng mahigit 40 taon. Dahan-dahan akong lumapit at umupo sa tabi niya. Hindi ako nagsalita agad. Hinayaan ko lang na maramdaman niya ang aking presensya. Pagkaraan ng ilang sandali, narinig ko ang isang mahinang hikbi na kumawala mula sa kanya. "Bessie, patawarin mo ako," sabi niya. Ang kanyang boses ay basag. Pinagsisisihan ko ang lahat. Kinuha ko ang kanyang kamay. Malamig ito at bahagyang nanginginig. Sa sandaling iyon, ang galit na matagal kong kinimkim ay unti-unting natunaw at napalitan ng isang pamilyar na damdamin, pagmamahal at habag. Nakita ko sa kanyang harapan hindi ang isang taksil, kundi ang isang lalaking nalilito, natatakot at pagod na sa pagbubuhat ng isang mabigat na pasanin ng mag-isa. Mula sa aking bulsa, dahan-dahan kong inilabas ang nakatuping papel. Ang resulta ng DNA test. Inilagay ko ito sa kanyang palad, hindi na kailangan ng maraming salita. Tiningnan niya ito, ang kanyang mga mata ay lumuluha habang binabasa ang katotohanan na pareho na naming alam. Pagkatapos, tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng walang katapusang kalungkutan at pagsisisi. At doon, sa katahimikan ng aming silid, nagsimula siyang magkuwento. At ako, sa unang pagkakataon, ay nakinig ng walang paghuhusga. Ikinuwento niya sa akin ang lahat. Si Jude, ang aming anak, ang aming bunso, ay nalulung pala sa sugal. Nagsimula raw ito sa maliliit na pustahan kasama ang mga kaibigan hanggang sa lumaki ng lumaki. Nagkaroon siya ng utang. Isang napakalaking utang sa mga taong hindi dapat kagalitan. Mahigit 1,000,000 piso. Nang malaman ito ni Lilia, sa halip na tumulong, nakita niya ito bilang isang pagkakataon. Siya ang naging tulay sa pagitan ni Judd at ng mga nagpapautang, ngunit sa likod nito, sinimulan niyang gamitin ang sitwasyon para sa sarili niyang kapakanan. Siya ang nagplano ng lahat. Ang pagpapanggap na mayroon silang relasyon ni Cedric. Ang pagpapanggap na si Cedric ang ama ng kanyang dinadala. Lahat ay isang masalimuot na palabas. Isang palabas na idinisenyo para magkaroon ng dahilan si Cedric na maglabas ng malalaking halaga ng pera nang hindi ako maghihinala. Akala ko mas madali para sa iyo na tanggapin na nagtaksil ako kaysa malaman mong nasa panganib ang buhay ng ating anak, sabi ni Cedric sa gitna ng kanyang mga hikbi. Ayokong mag-alala ka pa. Ang bawat salita niya ay parang isang punyal sa aking puso. Hindi dahil sa sakit ng pagtataksil, kundi dahil sa sakit ng kanyang sakripisyo. Tiniis niyang magmukhang masama sa aking paningin, tiniis niyang wasakin ang aming tiwala para lang protektahan si Judd. Para protektahan ako sa katotohanan. At pagkatapos ay sinabi niya ang isang bagay na tuluyang gumiba sa lahat ng natitira ko pang galit. Sinabi niya kung bakit siya ganon katakot para kay Judd. Dahil naaalala niya raw ang aking ama. Ang aking sariling ama na nasira rin ang buhay dahil sa sugal. Isang alaala na pilit kong ibinabaon sa limot. Ang hiya, ang sakit,
Ang mga gabing wala kaming makain dahil naipatalo na niya ang lahat. Ayaw ni Cedric na maranasan ni Judd ang parehong kapalaran. At higit sa lahat, ayaw niyang maranasan kung muli ang sakit na dulot ng pagkasira ng isang pamilya dahil sa bisyong iyon. Ginawa niya ang lahat para hindi na maulit ang masakit na nakaraan. Niyakap ko siya. Isang yakap na puno ng pag-unawa, pagpapatawad at panibagong paghanga. Sa kabila ng lahat ng pagkakamali, ang puso ng aking asawa ay nasa tamang lugar. Ang kanyang layunin ay palaging para sa kapakanan ng aming pamilya. Hindi mo kailangang dalhin ito ng mag-isa, Cedric, bulong ko. Magkasama tayo rito. Sa sandaling iyon, ang pader sa pagitan namin ay gumuho. Wala nang Bessie at Cedric na may kanya-kanyang lihim. Mayroon na lamang tayo. Isang pangkat, isang alyansa na nabuo mula sa sakit at pinagtibay ng pagmamahal. Tumingin kami sa isa't isa at sa aming mga mata isang plano ang nagsimulang mabuo. Hindi na namin hahayaang si Lilia ang magdikta ng takbo ng aming buhay. Hindi na kami magiging mga biktima sa kanyang laro. Panahon na para bawiin namin ang aming kapayapaan. Panahon na para ilantad ang katotohanan. Ngunit gagawin namin ito sa aming paraan, hindi sa pamamagitan ng iskandalo o sigawan. Gagawin namin ito ng may dignidad, ng may talino. Magkakaroon tayo ng isang hapunan, sabi ko, ang aking boses ay matatag na ngayon. Isang hapunan para sa pamilya sa darating na linggo. Naintindihan agad ni Cedric ang ibig kong sabihin. Ang linggo ay palaging sagrado para sa aming pamilya. Ito ang araw kung kailan kami nagsasama-sama, nagkukwentuhan at nagkakaisa. Gagamitin namin ang mismong simbolong iyon ng aming pagkakaisa para ibunyag ang taong sumubok na wasakin ito. Iimbitahan natin si Lilia at si Judd, pagpapatuloy ko. Gagawa tayo ng isang masayang salusalo. Ipapakita natin sa kanya na ang pamilyang ito ay buo pa rin, na hindi niya tayo kayang sirain. At sa tamang pagkakataon, sa harap ng lahat, ilalabas natin ang katotohanan. Hindi para ipahiya siya, kundi para palayain ang ating anak. Para palayain ang ating pamilya. Tumango si Cedric, isang bagong determinasyon ang makikita sa kanyang mga mata. Ang bigat sa kanyang mga balikat ay tila nabawasan. Hindi na siya nag-iisa. Kaming dalawa na ngayon. Dalawang matanda na maaaring marupok na ang mga buto. Ngunit ang pagmamahal sa pamilya ay mas matibay pa kaysa sa anumang kasinungalingan. Ang hapunan sa linggo ay hindi na lamang isang simpleng salusalo. Ito na ang magiging aming huling laban. Ang aming entablado para sa katotohanan. Ang araw ng linggo ay dumating na may dalang kakaibang bigat. Ang sikat ng araw na tumatagos sa aming mga bintana ay tila mas matalim at ang bawat tunog sa loob ng bahay ay parang mas malakas. Para sa buong mundo, ito ay isang ordinaryong linggo. Ngunit para sa amin ni Cedric, ito ang araw ng pagtutuos. Ito ang araw kung kailan ang lahat ng aming pinagplanuhan ay magaganap. Ginugol ko ang buong umaga sa kusina. Ang bawat galaw ko ay sinadya at puno ng layunin. Ang paghiwa ng mga gulay, ang paggisa ng mga sangkap, ang pagtimpla ng mga sarsa. Lahat ay naging isang ritual. Inihanda ko ang mga paboritong pagkain ng aking pamilya. Ang malinamnam na kare-kare na may makapal na sarsa ng mani. Ang malutong na crispy pata na paborito ni Jude. At ang aming espesyal na lechon manok na laging hinahanap-hanap ni Cedric. Ang amoy na kumakalat sa buong bahay ay amoy ng isang masayang linggo, amoy ng isang pamilyang nagdiriwang. Isang perpektong ilusyon. Habang nagluluto, ang isip ko ay naglalakbay. Naaalala ko ang hindi mabilang na linggo na ginawa ko ang eksaktong mga bagay na ito. Mga linggo na puno ng tawanan at tunay na saya. Mga linggo noong bata pa si Judd, tumatakbo sa paligid ng kusina, nagnanakaw ng isang pirasong pritong saging. Mga linggo na puno ng mga pangarap para sa aming pamilya. Ngayon, ang bawat paghalo ko sa kaldero ay may kasamang panalangin. Isang panalangin na sana, pagkatapos ng gabing ito ay maibabalik pa namin ang kahit isang piraso ng dating saya. Na sana ang katotohanan,
Kahit gaano kasakit ay maghilom sa mga sugat na nilikha ng kasinungalingan. Inayos ko ang aming mesa sa hapagkainan ng may labis na pag-iingat. Ginamit ko ang aming pinakamagandang mantel, ang mga kubyertos na para lamang sa espesyal na okasyon, at ang mga plato na minana ko pa sa aking ina. Naglagay ako ng isang florera na may sariwang mga bulaklak sa gitna. Ang lahat ay perpekto. Masyadong perpekto. Ito ay isang entablado at bawat detalye ay bahagi ng aming palabas. Isang palabas ng isang masaya at mapagmahal na pamilya, isang imahe na alam kong gustong-gustong angkinin ni Lilia para sa kanyang sarili. Nang dumating ang hapon, pareho na kaming handa ni Cedric. Umupo kami sa sala, naghihintay. Ang katahimikan sa pagitan namin ay hindi na katahimikan ng hiya, kundi katahimikan ng pag-unawa at pagkakaisa. Isang simpleng sulyap lang sa isa't isa ay sapat na. Alam namin ang aming mga gagawin. Sakto sa ika-6 ng gabi, narinig namin ang tunog ng sasakyan ni Judd. Bumukas ang pinto at pumasok sila. Si Judd ay nakangiti, dala-dala ang isang cake. Sa likod niya ay si Lilia, nakasuot ng isang magandang bestida na nagpapatingkad sa kanyang pagbubuntis. Ang kanyang ngiti ay matamis, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa tagumpay. Wala siyang kamalay-malay. Para sa kanya, ito ang gabi ng kanyang koronasyon. Ito ang hapunan kung saan siya ay formal na tatanggapin bilang bahagi ng pamilyang matagal na niyang pinaplanong sirain. "Nay, tay, magandang gabi po," bati ni Judd sabay mano sa amin. "Wow, ang bango ng niluluto ninyo. Nay, mukhang may fiesta." Ngumiti ako. Isang ngiti na pinilit kong abutin ang aking mga mata. "Para sa inyo ito, anak. Para sa pagdiriwang." Lumapit si Lilia at humalik sa aking pisngi. Ang kanyang balat ay malamig. "Salamat po sa pag-imbita sa amin, tita. Napakabuti po ninyo." "Walang anuman, iha," sagot ko. Pinapanatili ang aking kalmadong boses. "Halikayo, maupo na tayo. Handa na ang hapunan." Habang nagsisimula kaming kumain, ang usapan ay magaan at masaya. Si Jude ang nangunguna sa kwentuhan, nagbabahagi ng mga nakakatawang pangyayari sa kanyang trabaho. Si Lilia naman ay panay ang pagsang-ayon, idinadagdag ang kanyang mga komento tungkol sa kanyang kalusugan, sa kanyang mga cravings, at sa kung gaano siya kasabik na maging isang ina. At kami ni Cedric gumanap sa aming mga papel ng walang pagkakamali. Nagtatanong kami, tumatawa sa mga tamang pagkakataon, at nag-aalok pa ng dagdag na kanin. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, sa ilalim ng tunog ng mga kubyertos at ng mga halakhak, mayroong isang kuryenteng dumadaloy. Isang tensyon na ako at si Cedric lang ang nakakaramdam. Bawat segundo na lumilipas ay parang isang pagtapak papalapit sa isang bangin. Pinagmamasdan ko si Lilia habang kumakain siya ng kare-kare na aking niluto, habang pinupuri niya ang aking pagluluto. Ang bawat papuri niya ay parang isang insulto. Ginamit niya ang aming kahinaan, ang aming pagmamahal kay Judd para sa kanyang sariling kapakinabangan. Ngayon, gagamitin ko ang aming lakas, ang aming pagkakaisa bilang isang pamilya para ipakita sa kanya ang kanyang lugar. Ang hapunan ay unti-unti nang patapos. Ang mga plato ay halos wala ng laman. Ang cake na dala ni Judd ay nakahanda na para sa panghimagas. Ang entablado ay handa na. Ang mga ilaw ay nakatutok. Ang audience na binubuo ng aking nalolokong anak ay naghihintay. At ako, ang direktor ng palabas na ito, ay handa nang itaas ang kurtina para sa huling akto. Ang katahimikan bago ang bagyo ay nakakabingi. Pagkatapos naming kumain, habang nag-aayos ako ng mga plato para sa panghimagas na cake, sinimulan ko ang aming plano. Pinanatili ko ang isang ngiti sa aking labi at isang malumanay na tono sa aking boses. Ang lahat ay kailangang magmukhang natural, na para bang isa lamang itong ordinaryong usapan pagkatapos ng hapunan. "Alam ninyo," panimula ko, habang inilalagay ang isang hiwa ng cake sa plato ni Judd. "Kanina habang naghahanda ako ng hapunan, hindi ko maiwasang isipin ang magiging itsura ng aking apo." Tumingin ako kay Lilia nang may mainit na ngiti. Sino kaya ang kanyang magiging kamukha, ano? Sigurado akong magiging gwapo o maganda dahil pareho namang may itsura ang mga magulang.
Si Jude ay napangiti sa aking sinabi, halatang natutuwa sa ideya. Sana po nay, sa akin magmana ng ilong. Huwag lang po sa pagiging pango ni Lilia, biro niya. Tumawa si Lilia, ngunit napansin ko ang bahagyang paninigas ng kanyang mga balikat. Ikaw talaga, mahal. Siyempre, magiging kamukha nating dalawa. Dito ko na ipinasok ang susunod na bahagi ng plano. Totoo iyan, sabi ko, habang umuupo akong muli. Ang mga genetics nakakamangha talaga. Minsan, ang mga katangian ay lumulundag pa ng isang henerasyon. Tulad ng kulay ng mata ng lola ko na lumabas sa isa sa aking mga pamangkin. Ang galing, hindi ba? Parang isang mapa ng ating pamilya na nakasulat sa ating dugo. Tumango si Cedric, gumanap sa kanyang papel. Tama ka, mahal. At sa panahon ngayon, ang siyensya ay napakagaling na. Halos lahat ay kaya ng malaman sa pamamagitan lang ng isang simpleng pagsusuri, isang DNA test. Sa pagbanggit ng mga salitang iyon, DNA test, nakita ko ang isang mabilis na kislap ng takot sa mga mata ni Lilia. Mabilis niya itong itinago sa likod ng isang pag-inom ng tubig, ngunit nakita ko. At alam kong handa na ang lahat. Tumingin ako ng diretso kay Lilia. Ang aking ngiti ay nawala na at napalitan ng isang seryosong ekspresyon. Ngunit ang aking boses ay nanatiling kalmado, mahinahon. Alam mo, Lilia, ang katotohanan ay isang napakahalagang bagay sa isang pamilya. Ito ang pundasyon ng tiwala. At kapag ang pundasyong iyon ay nawasak ng kasinungalingan, kailangan itong itayo muli, gaano man kasakit. Si Judd ay tumingin sa akin, naguguluhan. Nay, ano po ang ibig ninyong sabihin? Hindi ko siya pinansin. Ang aking mga mata ay nakatuon lamang kay Lilia na ngayon ay hindi na makatingin sa akin. Nagsalita ka tungkol sa mga problema sa pera. Nagsalita ka tungkol sa pagprotekta sa pamilya. Ngunit ang totoo, ikaw ang problema. Ikaw ang panganib. Mula sa bulsa ng aking duster, inilabas ko ang nakatuping papel. Ang papel na nagbago ng lahat. Hindi ko ito ibinagsak. Hindi ko ito iwinasiwas. Dahan-dahan, at nang may buong hinahon, inilapag ko ito sa gitna ng mesa, sa pagitan ng mga platito ng cake, at dahan-dahan ko itong itinulak sa kanyang harapan. Ano po iyan, Nay? Tanong ni Judd. Ang kanyang boses ay puno na ng pag-aalala. Basahin mo, anak, sabi ko. Hindi pa rin inaalis ang aking tingin kay Lilia, na ngayon ay namumutla na parang isang papel. Nanginginig ang mga kamay ni Judd habang inaabot ang resulta ng pagsusuri. Binuklat niya ito. Nakita ko kung paano gumalaw ang kanyang mga mata habang binabasa niya ang mga salita. Nakita ko ang sandali ng pagkalito na sinundan ng dahan-dahang pag-unawa. At pagkatapos, ang purong sakit. Ang kanyang mukha ay gumuho. Tumingin siya kay Lilia, pagkatapos ay sa akin, pagkatapos ay sa kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga tanong na hindi niya masabi. Hindi, bulong niya. Hindi ito totoo. Sabihin ninyong hindi ito totoo. Sa wakas, nagsalita si Cedric. Ang kanyang boses ay puno ng sakit para sa aming anak. Totoo iyan, anak. Patawarin mo kami. At doon, sa harap ng aming hapagkainan, ikinuwento ni Cedric ang lahat. Ang utang ni Judd sa sugal. Ang pananakot ni Lilia, ang plano ng blackmail, at ang kanyang masakit na sakripisyo, ang pagpapanggap na taksil para lang iligtas ang kanyang anak sa kapahamakan. Habang nagsasalita si Cedric, ang bawat salita ay parang isang suntok sa dibdib ni Judd. Nakita ko ang pagguho ng kanyang mundo. Ang babaeng akala niya'y mahal siya at magiging ina ng kanyang anak, ay isa palang manloloko. Ang utang na pilit niyang itinatago ay naging sanhi ng pagdurusa ng kanyang mga magulang. At ang kanyang ama, ang lalaking sa tingin niya ay nagkasala, ay siya palang nagsakripisyo ng higit sa lahat. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Isang iyak ng isang taong nawasak. Tumingin si Lilia sa paligid, naghahanap ng isang taong kakampi sa kanya, ngunit wala siyang natagpuan. Ang kanyang mga kasinungalingan ay hubad na sa harap naming lahat. Wala na siyang masabi. Wala nang mga palusot. Wala nang mga banta.
Ang kanyang kapangyarihan na itinayo sa panluloko ay gumuho at naging abo. Talo na siya. Hindi ako sumigaw, hindi ako nanumbat, tumingin lang ako sa kanya at sa aking tingin nakita niya ang lahat. Hindi galit, kundi awa. Awa sa isang taong handang sirain ang iba para lang sa pera. Ang hapunan ng pamilya ay natapos na. Ang masarap na pagkain ay naging abo sa aming mga panlasa. Ngunit sa gitna ng sakit at pagkasira, isang bagay ang nagsimulang lumitaw. Katotohanan, ang masakit, pangit, ngunit nagpapalayang katotohanan. Ang palabas ni Lilia ay tapos na. Ang kurtina ay bumagsak na. At kaming tatlo, ang tunay na pamilya, ay naiwan sa entablado upang pulutin ang mga basag na piraso at magsimulang muli. Pagkatapos ng gabing iyon, walang sigawang naganap, walang sumbatan. Si Lilia ay simpleng tumayo, ang kanyang mukha ay blangko, walang emosyon, walang luha. Tila baga sa pagkalantad ng lahat ng kanyang kasinungalingan, pati ang kanyang kakayahang magpanggap ay naubos na rin. Tahimik siyang lumabas ng aming bahay at isinara ang pinto sa likuran niya. Isang pagsasarang hindi lang sa pinto, kundi sa isang kabanata ng aming buhay na puno ng sakit at panlilinlang. Sa mga sumunod na araw, ang aming tahanan ay binalot ng isang kakaibang katahimikan. Ngunit hindi ito ang katahimikan ng tensyon na tulad ng dati. Ito ay isang katahimikan ng pag-iisip, isang katahimikan ng paghilom. Si Judd, ang aking anak, ay parang isang basag na salamin, pira-piraso. Ang sakit ng katotohanan ay tila sumira sa kanya. Ngunit kami ni Cedric naroon sa kanyang tabi. Hindi para husgahan siya, kundi para tulungan siyang pulutin ang bawat piraso at buuin muli ang kanyang sarili. Sa totoo lang, madaling magalit. Madaling isumpa si Lilia sa lahat ng kanyang ginawa. Ngunit habang tinitingnan ko ang aking asawa at ang aking anak na parehong biktima ng kanyang panloloko, naisip ko, ano ang mapapala namin sa galit? Ang paghihiganti ba ay magbabalik sa perang nawala? Maghihilom ba ito sa mga sugat na nilikha? Hindi. Kaya naman, sa halip na paghihiganti, pinili ko ang isang bagay na mas mahirap. Ang pagpapatawad, hindi para sa kanya, kundi para sa amin. Kinausap ko si Cedric. Naghanap kami ng isang lugar, isang bahay ampunan na pinapatakbo ng mga madre kung saan maaaring manatili si Lilia hanggang sa siya ay makapanganak. Isang lugar kung saan siya ay aalagaan at higit sa lahat, kung saan ang batang isisilang niya, ang batang walang anumang kasalanan ay magkakaroon ng isang ligtas na simula. Ibinigay namin sa kanya ang pagkakataong magbagong buhay malayo sa amin. Ito ang aming huling tulong at ang aming paraan ng pagsasara ng pinto sa nakaraan ng tuluyan. Lumipas ang 6 na buwan at sa 6 na buwang iyon, dahan-dahan ang aming pamilya ay nagsimulang maghilom. Si Judd, sa wakas, ay nagkaroon ng lakas ng loob na harapin ang kanyang mga pagkakamali. Pumasok siya sa isang programa para sa mga taong nalulung sa sugal. Mahirap, napakahirap. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, nakikita ko ang unti-unting pagbabalik ng dati kong anak. Sa kanyang pagbabago, nakatagpo rin siya ng isang bagong pag-ibig. Isang dalagang simple, tapat, at minahal siya hindi sa kabila ng kanyang mga pagkakamali, kundi dahil sa kanyang katatagan na magbago. Ang aming samahan ni Cedric tila baga mas tumibay pa. Ang mga lihim na halos sumira sa amin ay napalitan ng isang katapatan na mas matatag kaysa dati. Ang aming kape sa umaga ay naging mas matamis, ang aming mga kwentuhan ay naging mas mahaba. Natutunan namin na ang isang pagsasama ay hindi nasusukat sa kawalan ng problema, kundi sa kung paano ito hinaharap ng magkasama. At isang umaga, dumating ang tawag na matagal na naming hinihintay. Ang asawa ni Judd ay manganganak na. Nagmamadali kaming pumunta sa ospital. At doon, sa isang maliit na silid, sa gitna ng mga iyak at ngiti, nasilayan namin siya, ang aming tunay na apo. Isang magandang sanggol na babae na may mga matang kamukhang kamukha ng kanyang ama. Habang karga-karga ko ang munting anghel na iyon, ang lahat ng sakit ng nakaraang taon ay tila naglaho na parang bula. Ang mga luha na tumulo sa aking mga pisngi ngayon ay hindi na luha ng pighati, kundi luha ng purong kaligayahan. Ito na.
Ito ang aming bagong simula. Isang simula na isinilang mula sa katotohanan, pinagtibay ng pagpapatawad at biniyayaan ng pag-ibig. Ang unos ay lumipas na. At ang aming pamilya, nasaktan man, ay hindi nasira. Sa halip, mas tumibay kami. Dahil sa huli, ang katotohanan at ang pagmamahal ang siyang laging nananaig.